Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, PNP Chief dapat tawan ni na bastanting Elborom para maisa pasunod ang reforma sa PNP, sabi ka na napulkum. Vice President Sara Duterte nagapahayag na daisindan nagahagad ninda o nag-apply kana interim release sa Australia para man kidating Presidente Rodrigo Duterte. Sa satuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado national, DFA pig halian kaandalan kanda publiko mapadapita sa posibilidad na pagkakagamit ka na EDCA. Napol kong chief tinawanin na gradong 9.9 si General Torre. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado national, big time rollback lauman sa maabot na bulan ka na Hulyo. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata pakitangunyada sa lado national, padagos paninindugan kanda kamara na maranisinda sa Korte Suprema oras na ibasura ang impeachment laban kay BP Sara Duterte. Yan ang mga headlines kana mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po ni pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang diwata, marahay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kita sa tuyang mga barata sa lado national, na monitor kan Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration of PAGASA ang sarong low pressure area LPE sa luwas kan Pilipinas, area of responsibility kanda nagatalikod na Domingonin pagkaaga o kasudma. Basado sa State Weather Bureau, namataan ang LP sa distansyang 1,410 na kilometro sa sirang na parte kan Central Luzon. Alagad siniguro kanina baba ang tsansa kanina maging sarong tropical depression sa masunod na 24 oras. Ipinagapatadid man kan Weather Bureau ang thunderstorm advisory para sa sarong lugar sa Luzon, Arucan, Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bataan, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, asin Rizal. Ninuli kan mga posibleng pag-uran asin man pagkikilat. Ninuli kan nabagat padagos na makakamati ni na mapananguro na kalangitan asin man pag-uran anda partibismo kanda subangan
na parte ka nasyon mantang localized thunderstorm ana pinaglalauman sa iba pang mga lugar kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, target ngunyan kana Senado na makalipat na sa New Senate Building duman sa tagig sa katawan kana 2027. Basado yan kay Senate Committee on Accounts Chairman Senador Alan Peter Cayetano. Mas amay dapat ang original na plano sa pagbalyo pero digdi anda subuota na oktaba ning kadikit nin huliman ka na kinakaipuan na pakarayo na antes na ini puunan ana paglipat. Kaya ngunya na target ka na Senado iyo ana paglipat kani sa maabot na kabangaan kan taon na 2027. Piglinaw man kanda senador na abuton sa nagkapirang bulan ang paglipat ni Nulimanda takadakol mga opisina asin mga dokumento ang kinakaipuan na parte kanda Senado. Enot ng plinano nga tapuson kan 2021 ang disenyo kanda NSB para man matauanin na permanente asin modernong opisina ang Senado sa Kunyunyan ang nagrerenta o nag-aarkilalang sa sarong parte mismo kan opisina kan Government Service Insurance System o GSIS duman sa parte kan syudad kan Pasay. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa barata pa sa lado nasyonal, binunot asin na pinagasulo kan Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ad haros digdi garo na bukid nin marijuana plants duman sa parte mismo kan Kalinga Province katawang o katabang kan Philippine National Police Drug Enforcement Group PNP-DIG asin man Special Operation Unit CAR 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company digdi and kaibanan and Tiglayan Municipal Police Station asin Regional Mobile Force Battalion 2 para ikasaan na operasyon sa aros 2,300 na garunang bukid na daga sa parte kan barangay kan na Lokong ana marijuana plants ana pinagkakarkulong 34,500 na pidaso asin na ini ang nagkakantidad na 6.9 milyones pesos. Basado yan sa PDEA Mayo manin na i-report na nadakupa sa nasambit ng operasyon na alagad inaaram pa man kung sisayan pwedeng nagtanom ka nasambit ng marijuana. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar ni House Speaker Martin Romualdez na digdi tatagamahan na ninpondo kan Kongreso ana mga pinagpatindog na klinik nationwide para man sa mga veterano na iyo ana saro sa prioridad ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinagpahig ni Speaker Romualdez na suportado kan House of Representatives ang nasambit ng lakdang kan presidente na iniya ang paiwason ang access kan healthcare services sa parte kan mga veterano na nakaistar sa luwas kan Metro Manila. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado nasyonal, pinag-anunsyo kan Office of Civil Defense na mayo ni na i-record na casualty sa Davao Occidental matapos ining yugyugon nin makusog na linog na magnitude 6.1 kana nagtalikod na Sabado nin pagkaaga. Basado sa OCD Administrator Ariel Nepomuceno asin alas 8 nin pagkabanggikan subagi Mayo manin na i-report na sinasabi nga nalugadan o binawiin nin buhay sa pagtama kan makusog na linog sa nasambit ng probinsya. Dagdag pa kadi Mayo manin na pabareta na dakulang danyo sa salado kan infrastruktura maging mga landslide o mga road damages sa mga apektadong mga lugar. Padagos man na nakamonitor ngunyan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX sa pwede pang mga aftershock.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, binatikos kan House Prosecution Panel ani pinagsampa na answer ad kautelam ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court asin inapod kaning scrap of paper na panukanda kaambuganda asin na malinaw na pananaw asin na mahiwas na pagsayuma sa parte kad na konstitusyon ay kinukonsidera nga pag-ako. Basado kay House Prosecution na Panel Spokesperson, Abogado Antonio Audibucoy, na daima na nagsisimbag na depensa kada Vice President sa mga aligasyon na nakapalaman sa impeachment complaint na kung saan nakapatong sa saiya na graft and corruption, bribery, betrayal asin public trust, asin iba pang mga haralangkaw na mga krimen, pinagapipirit ni Bukoy na day nagtrayumpong digdiya simbago ni Duterte kanda direkta ana mga akusasyon imbis naglalaom lang sa malabong pagsayuma na mayo nin paliwanag kana mga katotohanan basado sa partibismo kan nagdadanay na legal na doktrina an sarong general denial anda iya subuot digdi direkta nga piga papaimutikan ang mga paratang gamit kan mga katotohanan asin ikinukonsidera na sarong pag-ako. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal, sa iba pang barata kana lado nasyonal nasa bata sa Plaridel, Bulacan ana pinakiting mga pinagtutubudan shabu asin cocaine sa sarong drug by bus operation na ipinagkasakan Philippine National Police Drug Enforcement Group. Sarong Pinoy asin sarong Chinese national ang nadakop sa nasambit ng operasyon kung sa ina nadakopan ang mga inikan dai mababa sa 100 kilos kan illegal na mga droga asin pinagkakarkulong nagkakantidad 700 million pesos basado sa autoridad asin digdi iniimbestigan na nindaan insidente sa presente inihiling ko na ini ana konektado sa mga floating shabu na iyuman na-recover man sa parte mismo kan Sambales asin man Ilocos mantang naatubang naman ang mga suspect sa mga kaso sa irarom kan Violation of Republic Act No. 9165 and Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal kinumpermar ngunyan kan Cyber Crime Investigation and Coordinating Center na mayo ininin na mga kagamitan para man madetect ang mga piking mga videos na nagkuryata online. Basado yan kay Deputy Executive Director Abogado Renato Aboy Paraiso kan CICC sa inda ining binabantayan sa tabang mankanda inilansar na Threat Monitoring Center na iyo ana nagamit kan nagtalikod na eleksyon kaya subuot makakasiguro subuot ang publiko na sa inda ining igigilid ada mga bantang posibleng ibunga kan mga ini urog na ang mga deepfake videos o ang pinagaapod na artificial intelligence online generated content. Dinuli kani idinagdag pa kaniya ang pagiging sangkot o ang mga yaon na sa likod kan pagkuriyat kan mga araw kaning klase kan content asida maikukonsidera na may pagbalga sa ley kaya may magkakadigo ining padusa ing kaso digdi mapunterya asin madiscovery kan CICC ana pagiging parte kada sarong individual sa illegal na gibo o aktibidad. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabagang barata sa lado nasyonal sa BBS nanindugan ngunyan and parte kana Foreign Affairs Department na pwede pa man giraray tabangan kana nasyon si dating Presidente Rodrigo Duterte asin ang pamilya kani bilang mga Pilipino. Paliwanag ngunyan ni DFA Undersecretary Eduardo D. Biga na igwanin
magkakadigong prebelyo ang dating presidente duman sa party kan Netherlands asin nagdadanay an sa iyang pagiging Pilipino. Karapatan pa man giraray na matawanin anuman na assistance na pwedeng irani sa party kan Department of Foreign Affairs sa kaputan kung pwede nga manumpa si dating Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine Embassy duman sa Netherlands. Pinagpahig ni Dibiga na pwede ning gibuhon kan embahada alagad ang nasambit ng opisina nagseserving extension kan gobyerno sa Pilipinas. Sering man magiging dakulang kaputan pa man giraray kung tutugutan kan International Criminal Court ICC na makaluwas ang dating presidente asin na magbiyahe pasiring sa embahada tanganing magsumpa bilang bagong elehido na alkalde duman sa siyudad kan Davao. Orog na nga day paman subot miyembro kan ICC ang Pilipinas. Tinawan doon kan DFA official ang legal theory na ang kapangyarihan asin autoridad kan embahada limitado lang duman sa party kan embassy premises. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM, pinagbulgar ni dating presidential spokesman abogado Harry Roque na may sarong organisasyon na nagtatabang sa iya parmanda sa iyang asylum application duman sa Netherlands. Sa sarong video message tinawan doon kan abogado na nakipag-ulay siya sa nasambit ng organisasyon kabali an sa iyang abogado tangani man na digdiya ariglaron ana mga kaput na mga ebidensya magagamit subuot sa nasambit ng aplikasyon. Kabali digdi ana mga ebidensya na nakuagikan man sa parte mismo kanda Pilipinas. Tinawan doon ni Roque ang pagsampa kan sarong nanda billable case laban na sa iya na tinutukdo bilang pinakamatibay na ebidensyang magagamit tangani man na patunayan na siya ang naatubang sa political prosecution. Tinawan doon ni Roque ang sa iyang sadiri bilang most popular na nag-a-apply ni na asylum kaya importante subuot na permisyang preparado para sa iyang aplikasyon. Liwat na tinawan doon kani ang pagdangog kan batikang abogado na dain niya mapapatawad ang pamilya Marcos ninhulitan na peritan siyang mag-apply kan asylum sa Netherlands tahuban kan kinakatubang na political prosecution. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal lalong naglulubo ang bilang kan mga individual na nagsampa ng reklamo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission PAOCC laban man sa online lending application. Basado sa PAOCC, digdi Executive Director Gilbert Cruz sa laog lang kan na duwa simana o minabot sa 13,000 katao ang nagsampa kan reklamo gikan sa dating 150 ianda sa laog sa naman nin duwang simana ninhulitan naglulubo ang bilang kan mga nagrereklamo dagos naman na nagpatindog kan one-stop shop ana PAOCC kay banan ana mga representante kan Securities and Exchange Commission o ANSEC asin man ang Philippine National Police ang nasambit ng opisina ada matutok asin maasikaso sa nasambit ng reklamo tanganing maging mas marikas ada pagtaunin asistensya sa nasambit ng mga nagrereklamo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga maatubang nin administrative sanction and government official na mapatunayan na magdidiscriminate laban man sa mga person living with human immunodeficiency virus o NPL-HIV o mga taong nakakamati ninhelang na HIV. Iniluwas yan kan Civil Service Commission ang bagong resolusyon na naglalaman kan mga administrative disciplinary action na pwede nga katubangon kan mga empleyado o opisyal kan gobyerno na digdi matutukdo na
naggigibo ni nasambit ng diskriminasyon kabali sa mga discriminatory practices na sinasabi ka na CSC iyo ang pagpangalan sa mga individual na pinag-iinalaan na igwa ka na HIV para man magbiyahe. Pumili ka na gustong maistaran pagbabawal ka na sa indang pagtrabaho sa public office asin na pambubuli sa indan ninuliman kan kinakatubang na medical condition. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinag-endorso kan Department of Foreign Affairs DFA ang pangangaipo para man sa 131 maritime feature sa West Philippine Sea. Basado sa DFA, pinagapirma ni outgoing Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang National Maritime Council NMC Resolution number 002 na nagre-rekomenda para sa magiging pangaran kan 131 maritime feature na pinag-aagawan na kadagatan ang inirekomenda nga standard set kana Philippine names iyan na para man sa mga bahura, sandbar, asin iba pang maritime feature sa Kalayaan Island Group, KIG, na parte ka na Spratly Archipelago. Enot naman na pinagapunan ana pangangaipo ka na lokal na gobyerno ka na Kalayaan, Palawan, ana anom na feature kan 2020 sa objeto na panindugan ana soberenya kan Pilipinas sa mga lugar na tinutukdo na kinakamkam ngunyan kan China. Iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, ibinasura kan Sandigan Bayan ang 110 million ill-gotten wealth case laban sa gadan ng Philippine Ambassador to US asin na Leyte Governor Benjamin Kukoy Romualdez asin sa iyang may ago o sa iyang aguma ninuli ka na dinate delay o grabe na nga pagkakauktaba sa nasambit ng kaso sa laog ka na aros sa 4 na dekada sa ruling kan Special 6 Division kan Anti-Graft Court na kapalaman na day nagtrayumpo subot ang Presidential Commission on Good Government PCGG na kaso sa nasambit ng persona sa paliwanag nin halaba na pagkakauktaba sa pag-build up sa sinambit ng kaso para maabot ang trial o nasambit ng pagbibista. Naka-apekto subuot ang pagkabinbin kan kaso sa recall o ang paggirumdum kan na testigo asin sa kalidad kan ebidensya na pwede nga maipresenta kan mga tagapagmana asin na defendants para sa saindang depensa. Dai subuot na itukdo kan PCGG ang mga issue na subuot komplikado asin kung paano naka-apekto at voluminous nature asin man na dokumento sa kakaigwakan paglapag kan nasambit ng kaso. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, pinangaranan ng unyan kan Department of Education DepEd ang 14 na mga eskwela na napili para man sa pilot route o RAND kan senior high school it is work immersion na program. Objeto kan lalo pang pinakusog na programang ini na mapakaraypa ang kakayahan na magtrabaho kan mga matarapos sa K-12 sa iniluwas na pahayag kan Department of Education Memorandum 052. 4 na eskwelahan sa parte mismo kan Metro Manila kabali sa pilot implementasyon, 3 sa parte kan na Region 4A asintig sa Rarumana sa Region 1, Region 3, Region 4B, Region 5 asin man sa Cordillera Administrative Region asin Region 11 sa Metro Manila. Isa sa gibo ang pilot route or pilot run sa immersion na program duman sa Raha Suliman High School
ang Science and Technology High School sa Manila, Rizal High School sa Pasig, Malanday National High School sa Marikina asin na Tunasan National High School sa Muntinlupa. Siring napili na isagibo ana pilot run sa mga programa sa nagkapirang mga eskwelahan sa Luzon. Arog kan San Nicolas National High School sa Ilocos Norte, Angeles City National Trade School sa Pampanga, Tansa National Trade School sa Cavite, Mamatid Senior High School sa Cabuyao City asin na Santo Tomas National High School sa Batangas, ang San Jose National High School sa Occidental Mindoro asin Ligao National High School sa Bicol Region sa Albay, Parman sa Bicol Region, Mandawi City sa Comprehensive National High School sa Cebu, Baguio City National High School sa Cordillera Region, Davao City National High School sa Davao City. Nilinaw man kan Departamento kan Edukasyon sa paagi kan DepEd Secretary Sani Angara na base sa inisyong guidelines da isako pa sa irarom kan pilot program ang iba kundi nabanggit sa naman ng mga senior high school institution. Pupunan ang implementasyon kan enhanced immersion guidelines ngunya na school year 2025-2026 asin magpapadagos sa kudang school year 2026-2027. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa barata sa lado nasyonal, pinagtibay kanda Korte Suprema ang bisa kan mga kasunduan na pagpabakal kan daga maski mayo panin kasuratan. Edi kasudod man kanda desisyonan ka na Korte Suprema asin tawanin resolusyon ana sarong kaso manungman sa bintahan kandaga basado sa desisyon na pinagsurat ni Associate Justice Samuel H. Gairlan degdi tinawan doon asin man pinagasurog kana ikatulong division kan Korte Suprema ana verbal na bintahan kan na daga ninda Marcos sa Batara asin kan sa iyang pamangkin na si Benedicto Ocampo kung sa ina maski mayo nin pisikal na kontrata o kasuratan tinawan doon kan korte na igwapamanin bisa ang pagbibinta kan na sinambit ng daga. Inininhuli tan na resibi naman ni Ocampo pinagabintahan na ang mismong titulo kan daga asin na iyan na karibay naman na kaini anak kasabay na nakapagtanumpakan na sa iyang mga panamnon na alagad kana magadana subuot ana nagbinta kana may sadiri na si Batara na walat digdi ana rehistro kan daga sa iyang pangaran mantang ana mga aki kana binawian na buhay na si Batara na si Noblesa Asida Ernesto sa kapalang napagarman an mapadapit sa parte kana sa indang pagrurugaring dain na sinda nakaresibikan na notisya na magabayad kana dai pa nababayaran na buwis sa real estate asin na araman na dumana nakaistar an sa indang pinsan na si Ocampo. Apuer kayada nagsampa ning kaso ang duwa para man mabawi an na daga ki Ocampo kasabay man ka na pagpipirit na sinda ana kinakaipuan asin karapat dapat na iyo ana tagapagmana kani ang lado man ni Ocampo ang tinawan doon na nakabakal ka na daga ki Batara ka na ini ang nabubuhay pa alagad may sindang naging kasuratan ninulit na nagadan na nasambit ng may sadiri basado sa naging decision kan Regional Trial Court asin kan Court of Appeals na digdi mahiwas na kaso kinagtawan ninda doon anda lado ka na mga aki asin na ni Noblesa asin man ni Ernesto sering manda sa tao kaniya binaliktad kana Korte Suprema anda pasya kana mga nasambit na nga korte kung sa ina binisto kan Korte Suprema na iniya sarong may bisa paman giraray ang pagbibinta kan daga maski mayo ni magkakadigong kasuratan na asin kontrata ninulitay ni nangyari o party kana na ipasunod basado sa Civil Code kan Pilipinas. Ang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat maging barata lokal pagkatapos po nin pagirumdum.
Sa barata sa lado lokal, ipinagpahayag ni Mr. Ezekiel Lungares as National President kan UB Express National Alliance Federation na dakulang pasakit sa saindang grupo an padagos na paglangkaw kan na presyo kan produkto nga petrolyo o krudo urog na iniya gira sa pagultanan kan na Israel asinman kan nasyon kan Iran na talagang apektado man sinda sa parte kan transport sektor sigun Kilungares pag nagpapalangkaw subuot ana nasambit ng mga kompanya nin petrolyo ana langkaw ka na presyo talagang grabe alagad pag nagro-rollback 20 centavos na asin na langkaw na ana pisong rollback sa lado ka na petrolyo pero kung malangkaw ang presyo dahil subot nagbababa sa piso sagkod na nga 5 pesos kaya sa lado ka na transport apektado sindang maray kanasambit ng bagay. Mentras tanto ipinagpahig kanasambit ng opisyal na mayo nin plano na magpasunod nin paglangkaw na plete ang grupo kan UB Express sa interong Bicol. Mas kinangani sige ang langkaw kan presyo kan produktong petrolyo urog na ngunyanda na igwaning gera sa parte mismo kanda Middle East. An rason kay niya makairakman subuot ana mga commuter kun mahagad pa sindaning increase sa lado kanda plite mantang grabe mandaan pagtios kan mga Bicolano kaya mayo sindanin plano na maghagad asin na magdagdag nin singil sa pamasay sa intirong Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, anti-sardines sa policy padagos na pinagpapasunod ngunyan kan LTO. Boyet Padere sa detalye. Padagos ang pagsugpukan LTO Bicol sa mga overloading na pampublikong mga lunadan. Alinsunod sa direktiba na DOT Secretary Vince Dizon, base sa ipinluwas na pahayag kan LTO Bicol an anti-sardines policy. Ang libot na ipinapasunod sa mga UB Express van, bus asin modernong jeepney. Nagpagirumdum ang sinambit ng ahensya na magsunod sa seating capacity kan lulunadan dahil na magsakay sa mga overloaded na lunadan asin mantinero na magsunod sa regulasyon. Ang sobrang karagaw pasahero ang libot na ipagbabawal uli sa sarusubot ini sa nagdadaraning grabing aksidente sa tinampo. Ang dilema na mapatunayan na magbalga sa sinambit ng pulisya ang may pinalidad gikan sa ahensya, mayong surusuan, mayong palusot, ang salbadong publiko, ang inot sigon sa ahensya. Para sa BBS News, Boy Trer. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal o lado lokal, nakiulay ang Kamaridusor Philippine Coast Guard si Congressman Elry Villafuerte tangani man nadigdi pa salamatan ang bilog na Philippine Coast Guard sa gabus na tabang kaniya sa nakalis na kalamidad o bagyong si Christine sa search, rescue and relief operation. Ikadua sa pakikipag-ulay kaniya inagad liwat kanda kongresista asin man incoming governor kana probinsya kan Camarines Sur Gobernador Elry Villafuerte ana tabang kan Coast Guard para man sa preparasyon sa interong papaabuton na rainy season o panahon kan tag-uran digdi sa parte mismo kana probinsya kana Camarines Sur. Inagad kani ana tabang kana Coast Guard ana ikatulo sa mga rasones iyuman ana parte kana commitment asin suporta kan Philippine Coast Guard na kung sa ina nag-donate ana probinsya kana Camarines Sur sa paagimana ni dating Gobernador Migs Villafuerte Nindaga para man sa provincial office kana Coast Guard asin man si Governor Luigi Villafuerte na kung sa ina ginagamit kan is existing old building sa parte mismo kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur na iyuan na piga lipatan kaniya ako man ni Gobernador Elry Villafuerte na kinakaipuan na magkaigwa ni na pagtatarbangan na ana gobyerno provincial kan Camarines Sur asin mada ana Philippine Coast Guard urog na
yauna ana pagabuta kana panahon kana tag-uran pig-umaw kani ana naging parte kan mga tabang kana Philippine Coast Guard sa pag-mantener asin man pag-rescue kun igwa nin mga kalamidad araw kan namatian kan panahon kan bagyong Christine. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa lado nasyonal, pitong syudad sa Bicol Region naguutob sa 5 minutes response strategy kan Philippine National Police sa Bicol. Darrell Banya sa detalye. Ipinahayag ni Police Regional Office 5 Director Brigadier General Andy Dizon ang 7 syudad sa 6 na probinsya digdi sa Kabikulan ang nag-adaptar na kan bagong response scheme na objetong mag-create ng mas responsive, moderno asin mas harani sa tao na polisiya. Ang mga syudad na ini kinababalihan kan Ligao, Legazpi asin Tabaco sa probinsya ng Albay, Iriga asin Naga City sa Camarines Sur, Masbate City sa Masbate asin ang Sorsogon City sa Sorsogon. Pinalipan ni Dizon na ang mga balwaan asin iba pang liblib o hararayang lugar sa riyon exempted sa sinambit ng 5-minute response requirement ninhuli sa tactical na kondisyon. At ako ni tangarig na mas mapakaray pa ang kapasidad ng mga kapulisan, lalo nindang magbakal ng mga ekipahe. Kulang kaya subuot sa body-worn cameras, radios at sinlunadan para sa mobility ang mga kapulisan digdi sa riyon. Kumo parte kan pinahigot na paghinguwa para maitao ang marikas asin epektibong police response sa emergency asin public safety concerns sa hindang pagkondusir ang CIMEX asin iba pang communication exercises o ANCOMEX. Sa presente na sigurar kan opisyal na padagosan sa hindang pag-utob sa mga bagong direktiba kan PNP para sa kapakanan na kan bilog na Kabikulan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, preparado ang barangay kan Triangulo sa panahon kan tag-uran o baha. Preparado ang sindang barangay disaster management team. Iyan na nakahanda ng puon pa kanda nagtalikod na bulan kaiban ang sindang duwang evacuation center ana Triangulo Elementary School asin man ang GMRC Coliseum sa panahon kan kalamidad ana mga tao o ang mga residentes madali naman ang pagresponde sa mga barangay official o sa pangapudan kan mga barangay official orog na sa pangapudan na mag-evacuar. Ini anda pinagabutasan na pahayag kanda barangay kapitan, kanda barangay kan Triangulo, barangay Captain na Aribalo, alagad igwa pa man subuot nin matatagas ana payu na mga residentes kanda barangay kanda Triangulo na daimi na irebakwar sa tauman kanda pangapudan kanda nasambit na mga opisyal padagos anda paglinig ngunyan kanda mga drainage system kabali na an storm drainage na padagos na pinagmamantiner kanda barangay opisyal dyan sa barangay ka na Triangulo. Ini ana mga storm drainage na pinagapatindog sa panahon kaidto ni dating Alkalde Jessa Robredo ka na siyudad ni Naga. Iba pa nga detalles ka na mga barata sa lado lokal. Estudyanteng nag-suicide sa paaginin pambabadil sa may San Francisco Church sa Naga City, Gadan. Bus o kay Sminda sa detalye. Dakula ang napagatupod ka na PNP aning huli sa depression kung kaya naga-suicide nasarong estudyante na konsain ini nangyari kaso ugmang alas 8:17 nin pagkabanggi ang kasugma. Sa report nangyari ni tiyan sa San Francisco Church sa Barangay San Francisco, Naga City. Sa report sarong may alias na Joseph 18 anyos, estudyante, residente kan Dona Carlos Street, Pasay City. Alagad ini ang temporaryong nag-istara digdi sa igualdad sa iyang amaon insidente. Sigun sa report sa siring na oras asin aldaw nagkakigwa o tapos pa lang banal na Santa Misa kana sarong makusog na putok nakaagaw atensyon sa mga nagasisirimba
dumana nahiling ang pagbagsakan na biktima, pagbagsakan ni sa salog sa simento akan sa iyang lalawgon. Nahiling man ang Glock 17 na ginamit kaini sa iyang pinagatutukawan asin na pinagadarapamangkuta sa hospital. Ana sambitan na biktima alagad ini ana pinawian na ni buhay o pinagdeklarang dead on arrival. Pinag-imbestigaran pa kan mga autoridad ana sambitan ng insidente. Mientras tanto tulos man nakaresponde ang SWAT na sa pinangyarihan asin niyo nag-imbestigar sa nasambitan ng report. Dagdag na ba? Suka, Apo. ano yan na college? College na ini. High school. 18 anyos pa lang ini. So bako iyan Taganaga, bisita lang yan digdi. Bakong Taganaga, pero nag-star siya digdi sa angkulo niya dyan sa Suna 5, Igualdad, Naga City. Pinagbisto man nga ni Tulo sinitabi nil kan sa iyang angkol na din naman pinagbanggit anak pangaran. Okay. Halis sa location, balik sa BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, ang tabayanan po ninduan follow-up kayan. Sa iba pang detalyes kan mga barata, sa lado lokal, PNP Chief Toria, pinanginutan ang inaugurasyon kan bagong edipisyo kana Sorsogon City PNP Station na kana Sudma. Digdi pinanginutan ni Chief Police General Nicolas Torre III ang bagong Sorsogon City Police Station, Sorsogon City Police Station na multipurpose building kana Sudma. Pinaglalauman na makakatabang ang bagong pasilidad tangani man pakusugon pa ang operational capacity kan Sorsogon Police Provincial Office para sa mas epektibong serbisyo sa publiko. Mantang 8 dating mga rebelde man ang nakaresibin nin tiga sa 100,000 sa isinagibong awarding ceremony sa bagong edipisyo. Parte kan reintegration program na obetong isulong ang katrangkiluhan pagkakasundo asin man ang pagpapasenso kan nasambit ng probinsya. Nagsagibuman kan kaman-kan perensituri sa mga kapulisan kasudma sa Bicol Region tanganing tawanan ng importansya ang pinag-aapod na 5 minutes police response time, partikular na sa mga sitwasyon kinakaipuan na tulos na pagrespondi kana mga pulis. Kabali sa nasambit ng aktibidad, sinda PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andrew P. Dizon, Senator Chis Escudero, Gobernador Erwin Harmor, asin Representative Dita Escudero. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ongoing ana ginibong payout para man sa mga indigent solo parent sa irarom kan second quarter social pension program kan PSO Training Hall o duman sa parte kan PSO Training Hall digdi sa laog kan siyudad kan Naga. Ang mga solo parent nakaresibi kan sa indang mismo nga quarterly social pension kan nagtalikod na aldaw kan na Biyernes na nagigikan mismo sa parte kan na opisina kan DSWD. Egwanin ang kada saro sa mga solo parent, egwanin na resibing 3,000 pesos asin igwaman ni na 1,000 pesos ang kada bulan. Aabuton mada sa 500 na mga solo parents ang parte kan quarterly assistance program na itinaos sa kana nagtalikod na aldaw kana Biyernes sa siyudad kana Naga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, dakulang oportunidad man para sa mga barangay kana Pagatpatan na Cristo Rey, Karikut, Kawakaganda, Neighborhood del Rosario, asin man sa lubigan sa Banwan kan Batu Camarines ang pagkakaigwa kan pinagapon na Camarines Free Wi-Fi for All program sa saindang lugar na pinagatod bilang sarong magayon na programa kan gobyerno provincial kan Camarines sa pagtatarabang-tabang ninda Governor Luigi Villafuerte, Congressman Biggs Villafuerte, asin man ni Congressman Elry Villafuerte, iyan tangani man na matawan ninda kulang atensyon
ana mapadali ana pagkakaigwa kada mga pinagaapod na pagpaabot kana mga impormasyon asin mana research kana mga estudyante asin maging kana mga yaon sa lado kan gobyerno sa tabang kana programang ini kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur dain na kinakaipuan kan mga residentes urog na ang mga nasa parplang areas na magtukada sa kabukidan makasagap sa namanin signal asin na makuntaka ang sa indang mga kapamilya siring man sa mga estudyante na mas pang mapapagyan ang pag-adal sa tabang kan mga accessible online learning materials na makukuha kung igwang internet connection na iyo ana mga proyektong pinagatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang pinagaapod na Camarines Sur Free Wi-Fi for All program. Sa iba pang detalyes kan mga barata, ngunya da barata na kita sa luwas kan nasyon. Sa barata kita ngunya da sa luwas kan nasyon da naglansar ana Russia ni pinagaapod o naglansar ang Russia nin pinagaapod pinakadakulang aerial attack laban man sa Ukraine basado sa Ukraine military na abot sa 537 na mga aerial weapons at pinauran kada Russia sa Sainda. Kabali na digdi ang 477 na mga drones asin na decoys gun o decoys gun sering manda sisintang mga missiles sa nasambit ng bilang o minabot sa 249 ana napabagsak ninda asin 226 man ana waraanin electric jam pinagkukonsidera kan Ukraine na ininaan pinakadakul na mga air strike kan Russia gikan sa pagpuon kan labanan na haros tulong taon na ana nakakaagi haros digdi kaibana na nagbagsak ana fighter jet kana Ukraine na pinagapor barang kaning ipaan na nagkapira nga mga drones na tarantaman an Poland kuna sa inda digdi nagpalayog man sindanin mga fighter jets para man masiguro ana kaligtasan kan sa indang airspace. Sa satuyang barata ngunyada sa kinabana ninda Karawat. Sa barata sa lado ka na sports, pinili pa man giraray ni NBA star LeBron James na magdanay sa team kan Los Angeles Lakers. Ini matapos na piliun kani ang 52.6 milyones na player option para man sa masudod na season. Ninuli kani siya ang inot na parakawat sa kasaysayan kan NBA na makawat ni na 23 season sa LA ngunya na 2025-2026 season. Sinabi ni Jenny Bass and controlling owner asin na team president na gusto kan 40 anyos na si James na makuha pa ang kampyonato. Si James ang nagkawat ni 1,562 na regular season games kung sa inigwanin 50 kawat and haros digdiya nalampasan na kani si Hall of Fame member Robert Pares. Egwaman siya nin average na 24.4 points, 7.8 rebounds, as in 8.2 assists sa 70 kawat kanikan 2024-2025. Siya anda 21 beses na naging All-Star player at 4-time League MVP as in 4-time MVP o NBA champion. Iyan mga tugangan kat teripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata. Yaon dyan sa engineering department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sindong para barata si Jonel Cuba. Mabalos kan sa ino pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.
Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo Kabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga parata sa lado lokal, SWMO naglalaom na magkakaiguanin na modernisasyon sa saindang mga kagamitan. Underground cabling padagos na pinagapapasunod sa parte mismo na siyudad na Naga. Sa iba pang pamayukan na mga parata sa lado lokal, padagos man ngunya ada pagtao ni tabang kada Philippine National Police sa mga miyembros kini sa paagimada kada mga bagong mga ekipahe. Pamayupa kana mga barata sa lado pamayupa kana mga barata sa lado lokal. DPWH padagos ada kakaiguan ni na pagduhol ka na responsibilidad sa mga road construction asin na road signages sa parte mismo ka na Bicol Region. Nagkapirayan sa mga headlines kan mga bareta na mga detalyes pagkatapos po ni na pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga ako si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga parata sa lado lokal. 7,600 sa mga fingerling sa ana ipinagdulkan DSWD Bicol sa irarumkan Project Lawa asin mada binhi padagos ang pagdulnin suporta kan Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office No. 5 sa mga komunidad sa Bicol Region matapos na matarayumpong maiduhol ang aabuton sa 7,600 na mga fingerlings sa irarom kanda Project Lawa asin mada binhi sa mga benepisyaryo gikan man sa barangay kan Dahikanda, Osmeña, San Rafael asin Santa Elena ini duman sa parte mismo kan San Jose sa parte kan Panganiban, Camarines Norte, katabang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR asin man lokal na gobyerno kan nasambit ng banwaan digdi hobato kan sinambit ng lakdang pakusugon ang pinagapod na peace production magtaunin sustainable livelihood asin maiangat ang kabuhayan kan pamilyang benepisyaryo basado sa DSWD sa Kabikulan parte ni kan sindang misyon na mas lalong pakusugon ang mga komunidad asin tawaning kapangyarihan ang mga pamilya sa paagikan na dagos-dagos na livelihood support asin community driven development. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nag-abot man tabang pinansyal si PNP Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III sa 8 dating mga rebelde na nagbalik loob sa gobyerno. Iyan sa sinagibong inauguration asin turnover ceremony kan bagong edipisyo duman sa parte mismo kada Sorsogon City Police Station sa barangay kan Kabidan Sorsogon City kan Sudmang aldaw kan Domingo si Torre iyo mismo ang bisita sa nasambit ng pagkakaigwa ni inaugurasyon kan nasambit ng bagong edipisyo asin turnover kini mantag sa partiman kan mga rebelde nagapaabot ninda kulang pasasalamat sa pagtaunin na ayuda sa presensya kan Chief PNP na si Police General Nicolas
Torre III nangako ana nasambit na nga Chief of Police tabang sa sisay pa na mga rebelde na mauot na magabalik loob sa parte mismo kan gobyerno tanganing tangkoroson ang gobyerno asin man katuninungan asin makaibanan na an sa indang mga mahal sa buhay. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, batas trapiko piga tatawan doon kan Highway Patrol Group sa Bicol dahil pag-utob kana nasambit ng kasuguan asin man iniya parman sa kawaran kan aksidente sa bulos kan na tinampo. Boyet Paderes sa detalye. Pigtawan doon kan Highway Patrol Group sa Bicol Region ang batas traffic kung saan anda ipag-utob digdi ang saro sa mga naging rason kan aksidente sa Tinampo sa naging paghampag sa mga taga-media ni Police Colonel Dave Antonio Mejia, Chief Regional Highway Patrol Unit. Sinabi kanina nagkukondusir subot sindaling seminar sa Gabos kan mga probinsya asin munisipalidad kan nasambit ng reyon tangaling magtaon ng karaman kung paano magkaigoling kortesya asin respeto sa lambang drivers o liman sa digdi nagpupon sa pagkakaiguan ng mga road rage kung mayo ng respeto ang lambang drivers asin da ipagsunod sa batas trapiko. Dugang pa kaini pero sa mga naging rason kan aksidente huli man sana sa mga drivers kung saan minsan araman sana kan mga inaraot ang Tinampo kapig papakaray marikas paman dirare ang padalagan man ang lack of defensive driving asin ang kulang sa disiplina. Mientras tanto sigun sa opisyal, antes makakuha ng lisensya ang mga drivers nagkakaigwa o magkakaigwa ng training. Alagad minsan dahil man support kan mga pigka-applyan sa endang nanudan. Pigkaawan doon pandemya na antes paglunad ang mga drivers sa endang lunan, dapat pigko-considerar kan mga ilian sa endang physical na aspeto, emotional magin and psychological na dapat inial magin normal ang aling dahil mablangko sa tao kan Tinampo asin makalikay sa anuman na disgrasya sa ngunyan pagrumdum na sa nakan opisyal na arog sa o orog na sa mga drivers na dahil magmaneho kung nakainom siriman dahil na magibunin ko ano pa man tan nagda-drive asin mantineron ang pagiging disiplinadong driver tangaling malikayan ang aksidente sa Tinampo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pinagbaliwala asin day pinag-iintindi kan mga paratukdo sa barangay kan Tinalmud Pasakaw Camarines Sur an mga baha, mga laboy asin man peligro basta makapagtukdo asin matawanin inspirasyon an mga aki sa oral daw na sa indang trabaho asin na pagtukdo. Ini ang tinawanda doon ni Marjorie Perla Ramos daradara kan sa indang mga kagamitan sa pagtukdo sa inda mismo nga pinagasasakat ang halangkaw na parte kan lugar asin ana malaboy na agian tangani mana na makapagtukdo sa mga eskwelahan kada Tinalmud Elementary School asin man Gallino Bid Layo Elementary School sa Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur basado ki Teacher Ramos tinawan doon ninda ana sa indang sakripisyo tangani man na tawan ninda pagsaludo ana mga paratukdo asin may kaparihong pinagaagihan kan sa indang pag tatrabaho sa oral daw iyan tangani sana nasigurado ninda na digdi makakanood ana mga estudyante tanganing kaigwanin mga puturo pagabot kan aldaw. Sinabi ka na nasambit ng paratukdo na si Ramos na kuna iintindiyo ninda ana nasambit ng mga malaboy na mga agihan asin manda anda baha dai matatawanin na tultul na pagkanood ang mga estudyante kaya ini binabaliwala ninda para manda sa puturo asin na makanood ang mga estudyante. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, kaibanan ang PSWDO team duman sa Banuan kan Magraw Camarines Sur asin man sa Banuan kan Kamaliganda digdi nagpasiring ang grupo kan serbisyong kapuarte bitbit ang bagong wheelchair para man sa mga kaymanwa dyan sa party mismo kada nasambit ng banwaan na nainot nang naghagad o nag-request sa opisina kada serbisyong kapuarte sa paagimanda ni Gobernador Luigi Villapuerte saro na digdi UC Kimberly Granada tagaduman sa Dugkal Kamaligan Camarines Sur na naghagad din tabang para magkaigwanin wheelchair an sa iyang ina na si Nanay Adelita na sangunyan na didipisilan na maglakaw daraman kan iniya nakakamati kana sa iyang kamatian dakulang bagay subuot ana asistensyang ini uli man ta magagamit na kani ana o may magagamit na ana sa iyang ina kun maluwas sa indang harong mapainit maparapasyara sering manda ana kaginhawaan para manda kaini para siya anda nagaataman sa nasambit na nga ina saro sa nasinanay Adelita sa mga benepisyaryo kana programa asin mauot na mas dakol pa nga matauanin na ayuda na nagigikan mismo sa gobyerno probinsyal kana Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Mix Villapuerte asin man patukawon na gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur na si Governor Elry Villapuerte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DPWH Regional Office No. 5 o Bicol inihiras ang mga responsibilidad sa road construction asin man road signages sa Bicol Region. Darrell Banya sa detalye. Sa pag-atubang sa mga miyembros ng media ni Engineer Raymond Diap, ang Assistant Division Chief, Maintenance Division kan DPWH Bicol, sinabi kayo ni na mandato kan sinabit ng departamento ang magplano kan mga road access para sa ikaka-contribute kan pagrambong kan ekonomiya kan Pilipinas. Sinabi kayo ni na matapos ang plano, tulos na pigpapakonstruir asin pigmamantinir ang mga nahaman na tinamputawarig maibalik ang original na disenyo kaini. Yandasan to dapit man sa road safety, igwasubot na pigsusunod na probisyon ang DPWH para man sa seguridad kan mga motorista asin mga nagagamit kan tinampo. Ang dapit man sa road worthiness, dakol na pig-aagihan ng mga probisyon asin nag-aagi sa quality test kung sa linya na taon ang DPWH Bicol, kadakol proyektong na i-propose asin man na implementar araw kan solar lighting sa mga tinampo. Dako sa mga national roads, kundi pati naman sa provincial asin barangay road. Nagpasalamat man ang opisyal orog na sa motor vehicle users charge o ang MVUC kan Land Transportation Office sa pagtaunin na pundo, pagpabulos ng pundo digdi para sa pagpailaw sa mga tinampo. Dagdag na bareta sa radio lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duman sa partido area sa San Jose Municipal Police Station, asin man barangay kan Buklod, sering man ang mga namamanwaan kani, nagtiripon sa barangay Assembly Parmanda, Tukaron, ang mapadapit man sa kaligtasan asin man seguridad, nakisumaro sa parte mismo kan San Jose Municipal Police Station sa isinagibong barangay Assembly sa barangay kan Buklod kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes ni na pagkabanggi alas 7 ni na pagkabanggi ang pagtitiripon may timang trataron sa parte mismo kan barangay Assembly diskusyon asin man ada pagkakaigwa ni na Maraya asin maugma na bagong Pilipinas nagpartisipar sa nasambit ng aktibidad ang mga opisyal kan barangay, mga miyembros kan Bureau of Fire Protection BFP
asin banda anda pulis gikan man sa San Jose Municipal Police Station grupo kan sangguniang kabataan asin banda mga residentes kan barangay kanda Buklod Hobeto kanasambit na nga urulay asin man inipakusugon ang relasyon kan mga namamanwaan asin man kan magkakadigong ahensya kan gobyerno sa pagiman kan pagduol nin kaaraman manungod sa importansya issue arog kan na kampanya laban man sa illegal na droga, mga tips sa pag-iwas sa krimen asin man pagpapagirumdum sa lado kan kaligtasan kan mga namamanwaan nagtuhol man nin importanteng impormasyon ang mga representantes kan na PNP manungod sa tamang pagpartisipar kan mga namamanwaan sa pagdanay kan tranquilidad asin na kung paano maiwasan ang mga banta sa kriminalidad urog na sa lado kan mga hobenas padagos ang San Jose Municipal Police Station sa pagdul nin suporta sa mga programa na nagpapakusog kan kooperasyon asin pagkakasaro kan gobyerno sering man kan mga namamanwan pasiring sa sarong matrangkilo asin maugmang bagong Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nasa 40 na mga aking mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace nakisumaro asin mana nakiugma sa naorganisang Children Summer Camp sa lokal na gobyerno kan Banwan kan Tigawon Camarines Sur sa pangiginot kan Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO katabang man ang Department of Social Welfare and Development DSWD sa Kabikulan Hobeto kan sinambit ng aktibidad na digdi makapagduhol ni na mas maugmang summer break sa mga aki asin na bagong mamatian asin bagong ideolohiya asin digdi mga adal antis paman kan nakabalik ang mga niya sa saindang eskwelahan pinagpahayag na digdi nagpuon na nasambit ng aktibidad nagkaiguan in reading tutorials kana sanggunian na kabataan sa Baduan kan Tigawon Camarines Sur natawan ng pagkakataon ang mga aki na may pailingan sa indang talento pagabot man sa storytelling sinundan ini kan basic bandang o basic bandaging techniques asin itinukdo man kana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO asin naipaaraman kan local civil registry office sa mga aki an sa indang mga karapatan urog na matawanin tama asin legal na pagkakabistuhan sa pagiman kan ginigibong orientation manugod man sa Certificate of Registration. Nagkaigwa kan pinagapod na art making session laro ng lahi asin na nagtapos ang summer camp sa parte mismo kan sarong gift giving ceremony kung saan nakaresibi ang kada aki ni na partisipante kan set kan school supplies na pinagtao kan opisina kan DSWD. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, senior citizen na nagadan sa aksidente, pamilya tinawan ayuda kan DSWD. Boss O kay Sminda sa detalye. Sa pinahiwas ang ayuda na pinagataw kan DSWD na konsain na sarong lulo o sarong ng senior citizen ang pinawian nila puhay mantang ini ang nagbibisikleta ang tinananing ayuda ka na DSWD Pilda Office na konsain ang DSWD tulos sa pilagdumanan ang pamilya ka na sarong senior citizen na nagadan sa aksidente na benudalan ni nasaron na traka kan nakaaging aldaw an 68 anyos na lulo an nagkabibisikleta pasiringon sa sayang trabaho andyan sa Panwa ni Napwa Camarines Sur alagad ini an dimalas na napudalan kan traka na naging kausa kan sa iyang pagkakagadan tulos man na pinag-respondihan asin isinuko ni Regional Director Norman Laurio na ayudahan ang nasambitan ng pamilya
na konsain tulos man na pilaga dumanan an nasambitan ng pamilya an nakaresibe ning assistance to the individual in a crisis situation o AX na konsain kantidad na 10,000 pesos na funeral assistance an pinagataong ayuda sa pamilya. Mantang ini an pinagtaanan man nin ang counseling kan grupo mapadapit sa pagkagadan kana sampitan ng lolo. Mientras tanto an nasampitan ng nakasuguan mandato sa ini na pinagasugo kan Secretary Rixa Gatchalian na mas pahiwason ang asistensya kan TSWD. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, siniguro ngunyang kan National Food Authority NFA sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na di kalidad na bagas ana sa indang isusupply sa mga benepisyaryo kan 20 bigas meron na sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Nainot na kaya na ilansar kan June 26, 2025 anda 25 rice project sa parte kanda gobyerno kanda syudad kan Naga maabot man sa 300 na mga empleyado gikan sa Naga College Foundation da NCF an inot na nabenepisyaran kani. Sigo na kay Marvin na Malabanan an OIC branch manager kan NFA Camarines Sur maswerte an probinsya kan Camarines Sur na ninulita ana ikatulong sa Bicol Region na nakapag-lansar ka na pinagapod na 20 pesos rice project para man sa minimum wage earners na kung saan digdi sa pagtatarbangan kan Department of Labor and Employment DUL asin kan Department of Agriculture bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. an papil subot kan NFA sa programa iyo an mag-supply kan bagas na kinakaipuan kan mga benepisyaryo kan programa bulan-bulan asin da kasumpay kaniya siniguro man ni Malabanan na di kalidad na bagas an itatao sa sindang opisina sagkod na nga matapos an programang inikan na gobyerno. Dagdag pa man ni Malabanan dakulang tabang an programa tangani man na makapagpaluwas nin stock na bagas an sa indang opisina kana NFA. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal an kapulisan duman sa parte mismo kan syudad kan na Iriga o Iriga City Police Station nakisumaro sa pinagapod na Arbor Day Tree Planting Activities 2025. Nakisumaro ang kapulisan gikan man sa parte kan Iriga City Police Station sa gidibong tree planting activity kasumpay man kan pag-celebrar kan Arbor Day 2025 sa parte mismo kan syudad kan Iriga. Ang mga kapulisan sa parte kan panginginot ni Police Lieutenant Colonel Javis Napolis nginotanda sa pagdulnin seguridad sa Zona 3 kan Barangay Santiago mapadapit man sa police assistance kanasambit ng aktibidad. Apwera kaya nakisumaro man ang kapulisan sa pagtanom nin mga kahoy kay banan na ang representantes kan local government unit kan Department of Interior and Local Government DILG duman sa parte kan syudad kan Iriga, mga National Government Agency, Barangay Official, Ski Federation, Youth Sector asin man non-government organization an Arbor Day Tree Planting Activities 2025 inisyatibo kanda gobyerno lokal kanda syudad kan Iriga sa paagiman ni Mayor Rex Cuba Oliva kan Iriga City. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal na discovery kan mga kapulisan gikan man sa Camarines Sur Police Provincial Office ang taguan kan armas o an arms catch bandang alas 4 ni na paghapon kan nagtalikod na aldaw duman sa barangay kan na Tanawan Presentasyon Camarines Sur sa datos gikan sa Camarines Sur PNP apat na pidaso nin
improvised explosive device o mas bistado sa apod na bigas-bigas 139 pidaso kan steel M16 na magazine asin man 4 na pidasong steel M14 magazine na nadiskubre kana pinagsarong puwersa kana manlaylay na mga units gikan sa Kamara de Sur PNP asin presentasyon na PNP kabali naman ang Police Mobile Force Company kana Philippine National Police na destino sa parte kan partido area. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal and aabuton sa formal na ipinagpasa ang drainage canal project duman sa parte mismo kan Banwaan kan San Jose Camarines de Sur. Basado iyan sa DSWD Bicol, formal na i-turn over ang drainage canal project sa barangay kan Del Carmen na ini pinagpabulusan ni pundo na nagkakantidad 222,876 pesos sa irarom kan na pinagapod na kalahisids kan DSWD sa barangay kan Del Carmen sa San Jose Camarines de Sur. Iyan kan nagtalikod na aldaw kan na Biyernes maabot sa 14 na mga namamanuaan ang direktang makikinabang sa nasambit ng proyekto na iniya na ipasunod asin na implementar sa paagi kan bayanihan sa komunidad. Parte ini kan pinag-aapod na KKB-CDD program na objeto nga isulong ang partisipasyon kan mga namamanuaan sa mga proyekto sa parte mismo kan sur na parte kan probinsya ni Camarines de Sur urog na sa community driven development approach. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang SWMO naglalaom na magkakaigwanin na modernization sa saindang mga kagamitan. Luma asin na raraot na nagkapirang mga truck ni basura kan Solid Waste Management Office SWMO sa laog kan Syudad Canaga, kaya kinakaipuan ang magkaigwa nin modernong sistema kan mga kagamitan ninda para man makasabay sa padagos na ulanto kana kadakul-dakul na mga bulyum kan mga basura digdi sa laog kan na Syudad Canaga. Ipinaabot na ni Engineer Joel Martin an sa iyang kaagadan na magkaigwanin mga modernong gamit sa parte kan na opisina kan SWMO sa papabuton na alkalde kan na Syudad Canaga na si Mayor Attorney Lini Robredo. Mayo pa man ni kasimbagan ang alkalde ka na Syudad Canaga. Ninulitay ni day pa man nagtutukaw asin magkakaigwa pa lang at siya na nabanggi ka na pagsumpa sa iyang pwesto. Ta iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, underground cabling mas papakusugon bilang parte ka na padagos na pagpapauswag daakan na Syudad Canaga na ipasaan ordinansang number 2025-048 na nagmamando na ibugtak sa irarom kan na daga ang gabus na utility wires o ang pinagaapod na underground cabling. Mandatory na ini para man sa Power Telecom, TV asin man cable services provider na i-transfer ang sina mga wires asin man na poles sa irarom kan na daga, lalo na sa mga priority nga mga suna arog kan na Sentro Canaga, CBD2, Magsaysay Lifestyle District, Diversion Area, Panganiban del Rosario boundary kanda Pili Camarines de Sur. Bawal na ana pool clutter sa mga lugar na iniya. Ada mabalga kani magkakaigwa kanda multa ni na 5,000 pesos, revocation kanda business permit, removal kanda na compliant wires asin na ada sa indang mga gamit
pigpunan na ana inisyatibong inikan na 2022 sa paagiman kan City Ordinance number 2022-064 na pigsurat ni City Councilor Lito del Rosario. Inisyatibo ini na naglalatag nin legislative framework para man sa underground cabling. Enot na nga piga bugtak sa Balatas Development Complex durante kanda pagtukdok Naga City General Hospital ngunyan padagos and full implementation kani tangani man na masiguro nga ligtas, malinig asin maaliwalas ang naga sa gabus na mga taga-naga. Mga tugang iyanan kap tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay mapa sa tuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.